At nag-file na nga daw po ng kaso ang kampo nila Manscarpio laban sa AMLAC Executive Director at saka ibang mga opisyales ng House of Representatives ukol dito sa pagsisiwalat ng report ng AMLAC. At kaninang umaga ay nagbukas na naman muli ang pagdinig ng House of Representatives ukol sa mini trial ng kanilang impeachment laban kay Sara Duterte. Ano ang katotohanan tungkol dito? Meron niya bang karapatan ang House of Representatives, kagaya ng sinasabi ni Luis Ro, na mag-inquire or i-require ang lahat ng opisyales, pati ang mga bank deposits, pati ang AMLAC, pati ang BIR, na buksan ang lahat ng ebidensya na kinakailangan nila sapagkat sila ay nasa isang impeachment process. Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. At yun na nga, naging mabalita na nagsampa na nga ng kaso sila Manscarpio. At ito namang si Luis Ro, ang sinasabi niya sa kanyang opening statement pa lang kanina ay wala silang pakialam, di sila natatakot kung sila ay sampahan ng kaso sapagkat gagawin pa rin nila ang kanilang mga dapat gawin. Tama ba ang posisyon nila Manscarpio ukol dito sa non-disclosure ng AMLAC report, at saka tama rin naman ba itong ang House of Representatives na sinasabi na may karapatan sila under the Bank Secrecy Law na pabuksan itong mga report na ito. Well, dito po makikita ninyo na dalawang batas actually yung pinag-uusapan dito, yung Anti-Money Laundering Act at saka yung Republic Act number 1405 o yung an act prohibiting the disclosure in bank deposits or transactions. Dito po sa diniscuss ko nun, yung Republic Act number 1405, totoo naman merong provision doon na sinasabi dito na exception doon sa non-disclosure na ito ay yung kaso ng impeachment. However, dito sa proceedings sa House of Representatives, hindi po bank deposits ni Sara Duterte ang pinag-uusapan doon sa report. It is the AMLAC report, hindi po bank deposits. So, ang applicable po na batas dito ay yung Anti-Money Laundering Law o yung Republic Act number 9160 as amended. At dito po sa Republic Act number 9160, wala pong qualification. Meron pong absolute prohibition ng disclosure ng mga report. Bakit po may pagkakaiba? Dito po kasi sa bank secrecy, ito po yung actual transactions. At kung ang kaso ay kaso ng katiwalian, maaari nga kung dumating na sa punto ng impeachment, magkaroon ng disclosure as one of the exceptions. However, pagdating sa AMLAC, pagdating sa Anti-Money Laundering Act, the report itself is not yet a crime. Hindi pa po krimen yung report. Ang report po ay compilation lang ng mga sinumite ng mga bangko na pumapasok doon sa threshold ng report na po pwedeng o dapat na i-report ng mga bangko sa Anti-Money Laundering Council. So, yung report po is not a crime. Hindi po krimen kapag ikaw ay nabigyan ng report o yung transaction mo ay na-report. And that is why meron pong mas mahigpit na rason for non-disclosure of this because wala ka pang crime at pagkatapos masasama ka dito o mapag-uusapan ka na kaagad. As a matter of fact, under Section 16 of the Anti-Money Laundering Act, may prohibition po doon na hindi po pwedeng gamitin for political persecution or harassment ang anumang instrumento na makukuha o mga report na makukuha dito sa Anti-Money Laundering Council. And this is exactly what is happening kay Sara Duterte. Itong Anti-Money Laundering Act and the report of AMLAC is now being used for political persecution and harassment because hindi niya kaalyado ngayon yung Pangulo. So, hindi lang talaga mayroong basihan sila Manscarpio for filing a case, malinaw na inilalagay doon sa batas yung pananagutan ng mga tao na gagamit ng mga report na ito. Balikan naman natin ngayon doon sa bank secrecy. Kung mayroong impeachment pala, ay pwede naman palang mag-disclose ng mga bank records. Tama po yun. However, ang proceedings po sa House of Representatives is not yet the impeachment. The Vice President has not yet been impeached. Ang impeachment po, pag sinabing na-impeach ka na, that means bumoto na yung House of Representatives at ipinadala na yung kanilang impeachment complaint sa Senado. That is when the President is already impeached. So right now, there is no impeachment. Itong sinasabi nito ng House of Representatives na mini-trial is not the impeachment.
Kaya nga kinwestiyon na agad ito sa Korte Suprema kasi ang ginagawa nilang proceedings ay parang sila na rin mismo ang impeachment court. At ang nangyayari dito, hindi kagaya nung nangyari doon sa unang impeachment complaint na automatic yung one-third of the House of Representatives pumirma doon sa impeachment complaint, immediately na-transmit ito sa Senado. Ito, merong private complainant. At dapat yung private complainant na yan, kung sino man sila, ay sila ang maglalatag ng ebidensya sa House of Representatives at ipapakita sa House na ito ang basehan ng aming reklamo. Pero ang nangyayari sa kasalukuyan, yung House of Representatives ang kumakalap ng ebidensya para doon sa mga complainant. Kaya nga nagrereklamo noon si Congressman Rufus Rodriguez at sinasabi niya, yung gagawin ng House of Representatives is the greatest fishing expedition ever na gagawin nila. Kasi they are holding nothing, and now what they want is through this process na ginagawa nilang mini trial, ay makakuha sila ng mga ebidensya. At as of the moment, kasi wala silang hawak. Kaya nga ang nangyari, kung sino-sinong inupo nila, they have different strategies. Inuuna si Madriaga, nung pumalpak si Madriaga, plan B, go to AMLAC. At mukhang pati itong AMLAC na ito ay papalpak. Kasi nakikita ng mga tao kung ano talaga yung katotohanan dito sa mga sinasabi nila ng mga disclosure. Hindi ko sinasabi o dinidepensahan si BP Sara dito na wala nga siyang mga deposito sa bangko or whatever. Wala naman akong personal na alam doon. Ang alam ko lang kung ano sinasabi ng batas at karapatan nila na gamitin ang provision ng batas para protektahan ang kanilang mga karapatan. Kasi kung ang mga taong kagaya niya ay hindi pwede palang gamitin ang batas para proteksyonan ang kanilang mga sarili, anong pag-asa natin bilang mga ordinaryong mamamayan? Dito nakikita natin yung opening statement lagi na ginagawa ni Luis sa tuwing sila ay mag-uumpisa ng sesyon sa impeachment, ay pagpapahayag lagi ng kanilang saloobin. Akala niya ito'y nakakabuti sa kanila. Sa katotohanan, ito'y mas lalong nakakasama sa kaso nila. Kasi lahat ng sinasabi ni Luis Ro ay already a declaration of bias against the Vice President. Wala pa, dapat independent kunyari sila naghahanap ng ebidensya. Pero doon sa mga opening statement niya, sinasabi na niya lahat na kung ano ang kanilang gagawin at they have already prejudged this case. Ang ginagawa lang niya ay pinalalakas niya ang kaso ng kampo ng mga Duterte pag i-challenge sila sa Supreme Court dito sa kanilang ginagawa. Sinabi na nga ng Supreme Court doon sa unang impeachment, there are right ways of doing things and there are wrong ways of doing it. Itong ginagawa ni Luis Ro, this is one of the wrong ways of doing things. Kanya nga lang, tuwan-tuwa siya sa kanyang boses na naririnig niya yung kanyang mga argumento, nagmumukha siyang eksperto at magaling at patalinong abogado pag siya ay nagsisisigaw doon sa maliit na silid ng House of Representatives. Pero tayong lahat, we will not be fooled. And this is the reason why nagagawa po tayo ng mga vlog na ito. Kasi binobombard po nila, binobomba nila yung mga tao ng mga maling impormasyon upang eventually ang kasinungalingan na ito, pag pinaulit-ulit, pagmumukhang katotohanan. Pero tayong lahat, na mga ordinaryong Pilipino, ang mga iskombro, hindi na tayo paloloko. Sapagkat lagi kong sinasabi sa inyo, kayong lahat, magsipagmasid, makilahok, mag-aral. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.